ang hirap po kasi pag sa amin, lahat big deal. Kunwari po, marami rin po kasi mga vlogger na yung girlfriend nila, hindi naman po ako nang dadamay. Oo naman, syempre. Ang point ko lang ikaw po, lang pinag-uusapan natin. ang point ko lang po, bakit pag iba magtutupis, iba magno-no-bra challenge, iba magse-sexing damit, okay lang. Hindi, ganito yan bro. Kasi, alam mo kung bakit dapat nga maging masaya ka pa. Bakit ka ba nag-YouTube para sumikat? Ako, ba't ako nag-YouTube? Syempre, for the fame, for the money, for everything. Ngayon, dapat maging masaya ka kasi ibig sabihin nun, sikat ka. Kaya sila, lahat ng mata nila nasa pinaggagawa mo. Ngayon, sige, go. Tuloy. Parang nasasaktan po kasi bakit po pag sa amin kapag si Mahal nagbra, ayan, ginagamit yung yung katawan ng girlfriend para sa views. Pero bakit pag yung iba magtutupis, yung iba sexy damit, yung iba walang bra, okay lang po lahat. Pero bakit pag sa amin, Kuya MG, ultimo isang beses sa vlog po namin, hindi po yan nag-brat panty na po tayo, mag-beach kami, lagi po yan naka-short. Ultimo sa vlog po namin, ultimo kiss, hindi po kami na nag-kiss bukod po dun sa proposal. Kasi po, ang mahirap po kasi, pag sa amin, kapag si Mahal ang gagawa, binabastos nila. Pero pag po yung ibang YouTuber ang gagawa, ox lang, parang goods lang. Hindi, okay lang kahit magulang barya. Ito ang sexy ni ganito, sexy tinan mo sexy niya. Pero pag sa amin, tinan mo, puta kupal talaga si Merc. Ginagamit ang katawan ng girlfriend para sa views. Yun naman po kasi yung kumbaga, ang sa akin naman po kasi, normalan kunwari po, hindi naman po sinasabi na lahat po ng content ko is galing lahat sa akin. Siyempre, meron din po akong mga challenges na ginagaya din po sa ibang bansa. Okay. So inaamin mo na gumagaya ka rin kasi sa concept na. Kasi po, halos lahat naman po ng couple vloggers, nanggagaya din po sila sa ibang, kumbaga hindi naman po nila lahat, pero meron din, kumbaga hindi naman po yung lahat ng content namin igaya, kumbaga meron din po kaming sarili. And then meron din po kaming content na ginagaya namin sa ibang bansa na pag sa kanila worse, sa akin po, inaano ko. Medium lang. Parang pero tandaan mo to at syempre para rin sa mga kahombro ko. Unfortunately kasi nasa Pilipinas ka. Yung mga pinapanood mo foreign vloggers, iba doon, no? Mas liberated, gano'n. Ako as an OFW, pwede ko yan sabihin sa'yo kasi laki akong Europe. So, sinasabi ko sa'yo na gano'n. Unfortunately. So, gano'n lang yan. Sige, game. Real talk. Sabi ni Jehu Polo from Sariaya, Quezon, magkano kinita mo sa YouTube this month? Putang ina. Real talk. Sige, sagutin mo. Sakto lang. Kung pwede. Kung hindi, okay lang naman. Hindi. Sa akin kasi, digits na lang. 6 digits. Yun naman po yung usually sinasahod din po. Okay. Usually yung sahod. Okay. Saan ba yan? Sa season 1 or sa season 2? Ay, wala pa pala season 2. Season 1 ba yan? Sa season 1 yan, no? Season ba? Sige. Mamaya, let's go. Ito, bakit ba napaka-drama mo? Babalik naman sa'yo si Ate Idang. Lovely May Jimenez from Candelaria, Zambales. Sa akin po kasi hindi naman po ako sa nagdadrama. Ito po kasi yung totoo. Kasi po, magtatatlong taon na po kasi kami ni Mahal. Okay. Sa 3 taon po yun, hinang po ako naging ganito yung sitwasyon namin dahil nga po itong sa nangyari na nabanggit ko po sa inyo kanina. Okay. Masakit po kasi sa akin yun na ginagawa ko po lahat para maayos. Tapos, parang lahat po ng best ko, binibigay ko po, nag-propose ako. Pero bakit parang, the end of the day, parang may kulang pa rin. Parang, ano pa po bang kulang sa akin? Parang, lahat naman pumupunta ako sa kanila, ilang beses ako na-reject. Okay lang, lalaki ako, babae siya, dapat gusto suyuin. Okay, pero, kumbaga, ay, yung sinasabi mo yung sa season 1 ng storyline niya, no? Baka yung proposal. Tama ba? Ito yung bagong ito yung noon. Dati pa to, no? Right? Last month to, no? Hindi, last vlog ko lang po yun. Last vlog. Okay. Sige, iyon ang paliwanag mo. Okay na yun? Okay na po yun. Okay, sige. Ito tanong, from Clayson, from Ilocos Norte. Pera o si Makaganda? Si Makaganda. Ang bilis Hindi, kasi po, ganito yun Sige. Kahit tumawala sa akin YouTube, nakapagtapos po ako ng pag-aaral kaya po magtrabaho. Kasi anong course mo? Ano po, IT. Okay. Dati po, may work po ako sa EPSA, 12 to 12 po. Kumbaga, meron po akong 4 na work experiences. Kaya po sa akin,
kahit po sabihin natin na si YouTube ay biglang maano, kaya ko po magtrabaho. Kumbaga, hindi ko po pagpapalit si Mahal. Kasi siya po yung kasama ko sa babae. Pero kasi, yung pera is ngayon lang. Opo, tsaka po yung pera naubos yun eh. Si Makaganda naman, pwede mo rin siya maging source of income. Ah, Kahit bukod pa paano. Kasi, gamitan kayo, Opo, obviously, opo. normal lang. Opo. Alam nyo, masama ang pakinggan. Pero, what's happening in here is couple vlogs kayo. So, ginagamit mo siya, ginagamit ka niya. Kasi yung revenues niya sa YouTube, syempre, ati naman, di ba? So, that's what's up. Okay. Ito, from Megusta from San Pedro, Laguna. No? Natatawa ko kasi, fuck man. So, bukod sa paggagawa ng script sa teleserye mo, ano pa talent mo? Shit. No, sige. Ano pang talent mo bukod sa direct ulo? Doon ako nasasaktan eh, na ang akala nila lahat to script. Kasi ang sayang sa UMG bakit ano bang basihan ng pagiging scripted? Yung siguro probably ito sa nakikita ko kasi hindi man ako nanonood ng teleserye na to or vlogs mo. Ako kasi ganito yan, bro. Ang weirdo sa akin, sa mata ko, no? Kasi ngayong araw na to may nangyayaring kakaiba. And then yung next vlog iba na naman. Like in fact, kung babasahin yung ginawa ko sa mga videos ko, hindi naman against sa'yo. Kasi kung i-diss ko itong tao na to, hindi ganun yung format ko. Tangina mo, mura. Kaso lang, walang ganun. Literally, binasa ko lang yung mga titles ng videos mo, and then, yun na yun, di ba? Parang super clickbait. Siguro, yung basihan nila sa pagiging scripted is, yung parang hindi ka na, parang iba na yung mo eh. Hindi na yan, parang malayo na sa reality. Kasi laging may iba't ibang mga pangyayaring ng, mo yun, parang, what the hell, parang nadaig mo pang Katniel, nadaig nyo pang Aldab, yung mga ganon, di ba? Sige, bigyan mo ako ng idea. Mas marami pa po kasi nangyayari sa likod ng camera. Kumbaga, okay. Talagang sabihin natin na yung buhay mo is parang teleserye, ganon. Hindi naman sa gano'n. Kasi sige, go. Explain. Nasa kasi ako ngayon eh. Kumbaga, nasa stage ako ngayon na ginagawa ko lahat para mapabalik siya. Kunwari. Okay. Ilang beses po kasi ako na-reject sa kanila. Magkahiwalay kayo nun? Ngayon, hanggang ngayon po. Magkahiwalay kayo? Opo, nandun po siya sa Cebu. Kumbaga, nasa Cebu siya? Opo, hanggang ngayon po. Ilang beses po ako na-reject sa kanila. Nagpupunta po ako sa kanila, hindi po siya pinapalabas. Pero, sabi ko, okay na yung isang video na naglabas kayo kasi huwag natin i-video lahat kasi parang ang halay na pag lahat ng nangyayari binibideo eh. Parang po doon sa doon po sa YouTube na nagchat sa kanya. Nakausap ko na po yung Kuya MG. Totoo rin yun? Opo. Nakausap, may video po kami noon. Okay. Hindi ko lang po in-upload kasi nga po ayoko nang parang hindi naman kasi hindi lahat kailangan makita ng mga tao eh. Ang point ko lang po kasi, hindi, ang sa akin kasi, di ba, ganito yan, bro. Vlogger ka. Opo. So definitely, hanggang sa pagbilang mo ng bulbol, gusto mong i-vlog. Diba? Like, syempre, iyon ay kasabihan lang. Pero, ibig ko sabihin dito is, syempre, vlogger ka nga eh. So, pinapakita mo yung buhay mo sa kanila. Ang problema lang kasi dito is, yung pagpapakita mo ng buhay mo sa kanila, parang ang weird. Kasi, kung ano nangyayari sa buhay niya, parang, ayun yun, bro. Ayun yung pinaka-point nitong tanong na to. Para sa akin naman po kasi, kaya po sila naguguluhan kasi hindi po kasi nila alam yung totoong pangyayari. Okay. Yung pinaka-ugat, hindi po nila alam yung ugat eh. Parang akala nila, ganito, bigla na ganyan, tapos na ganito na naman. Kasi, meron po kasi dong parang dahilan talaga kung bakit kami pinaglalayo ng nanay niya, ng magulang niya, ng papa niya, ng kuya niya. Na hindi mo pwedeng sabihin. Pero, nabanggit ko na po yung kay Kuya MG kanina. Bago po kami nag-usap po kami, sinabi ko po sa kanya yung lahat ng totoo na may mga pinagta pa akong screenshot para lang at least malaman din yan na lahat ng sinasabi ko is totoo talaga. Okay. Sige. Ang daming masyadong ganap. May katotohanan ba lahat ng latest content nyo? Jane Nacar from San Miguel, Bulacan. Kung sa katotohanan po kay MG, 200%. Tunay talaga. Tunay po talaga. Hindi ko kasi masabi kung kung bakit, pero as in, wala po kami pinapakitang hindi po totoo. Lalo po sa part na nangyayari ng lahat na to. Kasi po, hindi po ako gagawa ng gantong katarantaduhan na para lang sa ganito. Kasi
Yung pong first time nakausap po kasi sa akin ng nanay niya, kaya ko po yung ginawa. Kasi ang tao po kasi may issue yan eh. Paano kapag bilang nawala si Mahal? Ano sabihin? Yan, naghiwalay na, nababae na, nalalaki na yun, may iba na yun eh. Kumbaga, ang sa akin po kasi, pinapakita ko to sa mga taong sumusuporta sa amin. Yun po kasi yung ginagawa ko eh. Kumbaga, lahat dito yung pagpunta namin sa Cebu, na halos pinagpasahan kami, halos kulang na lang, doon ka, hanggang sa bigla kaming umuwi. Lahat po yun totoo. Lahat po talaga yun. Kasi po, may dahilan po talaga kung ba't kami pinaghihiwalay. Okay. Meron po talaga. Yun po yung talagang 200% Kuya MG. I assure you po talaga, totoo po talaga. Kasi bro, okay.